Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang paghahanda ng gobyerno para mabawasan ang pagbaha sa mga delikadong lugar sa bansa bago ang tag-ulan. Department of Transportation at lokal na pamahalaan ng Pampanga pinalawak ang bike lane network sa Angeles City. Mahigit 600 medical students sa buong bansa bibigyan ng scholarship sa ilalim ng Doktor para sa Bayan program. Ako si William Teo para sa PNA Headlines. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinaghahandaan ng gobyerno ang pagdating ng tag-ulan at ang mga pagbaha na maaaring idulot nito. Ayon sa Pangulo, sari-saring proyekto ang inilatag ng gobyerno sa ilalim ng programang Oplan Kontra Baha para bawasan ang pagbaha sa mga delikadong lugar sa bansa. Sinabi niyang batay sa mga pag-aaral ng Nationwide Operational Assessment of Hazards, kailangan ng pangmatagalang solusyon sa mga lugar sa bansa na pinakamadaling tamaan ng pagbaha. Kaninang umaga, ininspeksyon ng Pangulo ang G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City kung saan naglalatag ng mga bagong tubo para i-upgrade ang drainage system mula Caliraya Street hanggang E. Rodriguez Sr. Avenue. Ayon kay Marcos, ang naturang proyekto ay bahagi ng mas malawak na paraan upang mabawasan ang pagbaha sa mga kritikal na lugar sa Metro Manila. Bukod sa pag-upgrade ng drainage, magtatayo ng isang permanenteng pasilidad sa San Juan River na papalit sa pumping station sa G. Araneta Avenue. May iba pang nakalatag na proyekto tulad ng desilting operation sa mga daluyan ng tubig, karagdagang pumping station at rehabilitation ng mga ilog. Dagdag ng Pangulo, marami pang paghuhukay na gagawin pero inaasahang mararamdaman ng mga residente ang mga positibong pagbabago pagdating ng tag-ulan. Inaasahang matatapos ang drainage sa G. Araneta sa huling araw ng Mayo ngayong taon. Sa probinsya, pinalawak ng Department of Transportation at lokal na pamahalaan ng Angeles, Pampanga ang active transport sa lungsod para mahikayat ang lahat na maglakad at magbisikleta. Pinangunahan ni na Transportation Secretary Giovanni Lopez at Pampanga 1st District Representative Carmelo Lasatin ang pag-iinspeksyon kaninang umaga sa mga active transport infrastructure sa lungsod. Nagtayo ang gobyerno ng bike lane network sa MacArthur Highway na sakop mula San Jacinto Rotonda hanggang J. Valdez Street. Meron din bike lane sa PhilAm Friendship Highway mula Poncetia Avenue hanggang Don Huico Avenue. Itinayo ang mga ito alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos na magtayo ng bike lane, daanan ng pedestrian at mga espasyo para sa pampublikong sasakyan. Layunin nitong gawing mas ligtas ang pagbibisikleta at paglalakad patungo sa mga paaralan, pinagtatrabahuhan o sa mga bahay. Ayon kay Lopez, magandang alternatibo sa pagbiyahe ang active transport sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Nagpasalamat naman si Lasatin sa suporta ng DOTR sa paniniwalang mahihikayat ang mas maraming Kapampangan na maglakad o magbisikleta. Nakapagpatayo na ang ahensya ng 1,100 kilometro ng bike lane ngayon unang quarter ng 2026. Target nito na makapagbukas ng hanggang 2,400 na kilometro ng mga bike lane network sa buong bansa pagdating ng 2028.
Samantala, mahigit 600 medical students sa buong bansa ang inaasahang magkakaroon ng scholarship ngayong taon sa pamamagitan ng Doktor para sa Bayan program ayon kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. Ayon kay Soto na siyang author ng Doktor para sa Bayan Act, tumaas ang budget para sa programa na umabot ng 186 million pesos sa ilalim ng 2026 national budget. Bibigyang tuon nito ang mga medical student na malapit nang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Ikinatuwa ni Soto ang patuloy na pagpopondo sa programa na makakatulong sa mga karapat-dapat na mga estudyante nang nais mag-aral ng medisina sa mga state-run schools sa kabila ng problemang pinansyal. Sa kasalukuyan, nasa 25 state universities and colleges or SUC sa buong bansa ang nag-aalok ng Doctor of Medicine program. Nais ni Soto na makapag-accommodate ng nasa 40 medical scholars kada SUC sa tulong ng programa na itinuturing niyang mahalaga sa pagtugon sa kakulangan ng healthcare professionals sa bansa. Sa balitang pangkalakalan, namahagi ang Department of Agrarian Reform ng 16.3 million pesos na halaga ng mga farm machinery at equipment sa 31 agrarian reform beneficiary organizations sa ginanap na summit sa Cagayan Valley Region. Bahagi ito ng pagpapalakas ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa kanayunan. Kabilang sa ibinigay ay ang 4-wheel drive tractor na may rotavator, hand tractor, solar-powered irrigation pump, floating tiller at knapsack sprayer. Inaasahang mahigit 8,000 benepisyaryo ang makikinabang at mapapabuti ang pagsasaka ng mga komunidad ng palay at mais sa rehiyon. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, ipinapakita ng aktibidad ang patuloy na pagsisikap ng ahensya na tiyakin na meron sapat na kagamitan ang mga magsasaka para mapatatag at maging produktibo ang kanilang mga sakahan. Samantala, pinadali ng Bureau of Internal Revenue or BIR ang proseso ng pagsasara ng negosyo at pagkansela sa tax registration. Sa inilabas na Revenue Memorandum Circular No. 47-2026, maaari ng mano-mano or online na mag-apply ang mga negosyong tumigil na sa operasyon upang isarado at ikansela ang kanilang registration. Hindi na rin magkakaroon ng dagdag na penalty sa oras na maipasa ng kumpleto ang mga documentary requirements. Para naman sa mga micro-taxpayers na walang outstanding liabilities, maaari nang mailabas ang tax clearance sa loob lamang ng 3 working days. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, bahagi ang mga hakbang ng Ease of Business Reform na layong gawing mabilis at business-friendly ang serbisyo ng pamahalaan. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.